Ex-President Rodrigo Roa Duterte nagsalita na tungkol sa issue ng kanyang anak na si Sara Duterte laban sa ating Pangulong si Ferdinand Marcos. At siya ay nagpahayag ng kanyang saloobin at nagbabalak yatang magkudeta. Ating alamin kung anong sinabi niya laban sa ating Pangulong si Bongbong Marcos. Marami talaga ang nalungkot sa pagkawasak ng unit team na binuo ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Ngayon sila'y nahalal na bilang presidente at vice president ay nagkaroon naman ng hidwaan sa kanilang dalawa. Kaya namang maraming Pilipino ang nalungkot. Kasi ang buong akala ng bawat Pilipino ay magkakaisa ang Vice President at President sa kanilang hangaring makatulong sa bayan at maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Unfortunately, ang nais ng bawat Pilipinong pagkakaisa ay nawasak sa hindi pagkakaunawaan ng Presidente at Vice-Presidente, lalo na nagpahayag ang Vice President laban sa President Bongbong Marcos. Ayon na mismo sa ating Vice-Presidente, sinabi niya sa isang press briefing na meron siyang order to someone to kill Marcos along with his wife and cousin. Kaya nagulat ang lahat sa pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte. Nagugat ang lahat ng ito dahil sa confidential funds na hanggang ngayon ay hindi pa rin masagot-sagot sa kampo ng ating Vice Presidente. Kaya naman dito na nagkaroon ng gulo. Dahil nga sa masasakit at hindi magandang salita ng Vice Presidente ay nagsalita na rin ang ating Pangulong si Bongbong Marcos. Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Kaya naman ay iniimbestigahan na ang ating Vice President tungkol sa kanyang mga pahayag laban sa administrasyon. Ang nakakalungkot nga lamang ay pinag-uusapan na ang Pilipinas sa buong mundo dahil sa hindi pagkakaunawaan ng Vice President at President. Kaya naman ang mga Pilipino din ay undivided na dahil merong loyalista at meron namang maka-Duterte. At ang dating unit team ay talagang naglaho na. Kaya naman, ang bawat Pilipino din ay nahati na. Merong kampong Duterte at meron namang kampong Marcos. At may kanya-kanya ng pahayag at meron ng kanya-kanyang opinyon kung sino ang tama at kung sino ang mali. Pero sila lang naman ang nakakaalam kung sino ang tama at sino ang mali. Marami na ring mga Pilipino ang di nagkakaunawaan dahil nagpapatikusan sa social media. Merong mga nagtatanggol sa ating Vice President at meron ding mga loyalistang nagtatanggol sa Presidente. Pero sino nga ba ang mali? Pero sa bandang huli, sino ba ang kawawa? Hindi naman si Vice President Sara Duterte o si President Bongbong Marcos, kundi ang bawat Pilipino na umaasa sa kanilang pamumuno. Nito lamang ay nagsalita na rin ang former president na si Roa Rodrigo Duterte at ang kanyang mga pahayag din ay nakakaalarma.
kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, tampok-tampok na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fracture sa governance. It is only the military can correct it. Dito ay sinabi ng former President Rodrigo Roa Duterte na ang mga military lang dapat daw ang makakagawa ng paraan sa pagbababa ng Presidente Bongbong Marcos. Correct. Now to answer your question, ibig doon sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there. Ayon pa nga sa dating Presidente Roa Rodrigo Duterte, ay tinawag niyang President Ferdinand Marcos, calling him a drug addict, and challenged the military to protect the Constitution. At sinabi niya, there is a fractured governance sa Pilipinas ngayon. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. There's no urgent remedy ayon pa sa kanya. It's only the military who can correct it. Kaya naman, ang mga Pilipino overseas ay nalulungkot dahil pinag-uusapan ngayon sa buong mundo ang labanang Sara Duterte at Bongbong Marcos. At ang laman ng mga balita sa buong mundo ay ang kanilang awayan. Imbes na magkaisa ay nagbabangayan ayon pa sa mga OFWs. Meron pa rin nagsasabi na kung sana ay nagsalita na at sinagot ni VP Sara ang mga katanungan tungkol sa confidential funds na nawawala, ay sana ay hindi na nadadamay ang kanyang mga staff. At meron ding netizens ang nagsasabi na kawawa naman ang mga staff na nadadamay na pinag-utusan lang ng boss. Marami ding netizens ang nagsasabing binoto namin si Inday Sara. Pero sana ay sagutin niya ng maayos ang mga tanong sa kanya dahil kung malinis ang kanyang konsensya, the truth will set her free. At meron din nagbabatikos kay Bongbong Marcos na siya daw may pakana sa lahat ng nangyayari kay VP Sara. Nakakalungkot dahil ang nangyayari ay nagiging kampihan na at marami nang tinuturong may kasalanan. At nadadamay ang mga taong wala talagang kasalanan. Nadamay na rin ang pangalan ni Martin Romualdez na siyang nag-uugyok daw sa presidente na gawin ito kay Inday Sara. Nadamay na rin ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na siyang nagsasabi sa ating presidente ng kanyang dapat gawin. At marami ring nagsasabi na si First Lady Lisa Araneta Marcos ang nag-uudyok sa kanyang asawa na gawin ito kay Inday Sara. Pero marami ding loyalista ang nagsasabi na puro hearsay lang at gawa-gawa ng mga trolls ang mga binibintang sa First Lady. At ito naman ay nananahimik lamang. Kaya ngayon ang Pilipinas ay trending na dahil sa pinagsasabi ng ating Vice President kay Pangulong Marcos. Marami tuloy Pilipino ang nalulungkot sa mga pangyayari dahil sa hindi pagkakaunawaan ng Vice President at President ng Pilipinas na imbes na magtulungan ang dalawa na mag-focus sa problema ng Pilipinas ay nandyan na nagbabangayan sa social media. Kaya naman ang tanong ng mga Pilipino, nasan na ang mga pangako nyo na magkakaroon ng unity team? At nasan na ang pangako nyo na tutulungan ang mahihirap na Pilipino na umangat sa buhay? Kung ganyan ang nangyayari, sa hindi nyo pagkakaunawaan ay lalong lulubog ang Pilipinas sa kahirapan. Hindi talo ang ating Vice President Sara Duterte
At hindi rin talo ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. Ang higit na talo sa isyong ito ay ang bawat Pilipino na umaasa sa kanilang pamumuno na maiangat ang buhay ng bawat Pilipino.